Anong mga pangyayari ang dapat nating abangan sa Elbaf Arc? Sino mga tauhan na magpapakita? Anong mga grupo ang magbabanggaan? Anong mga impormasyon ang mabubunyag? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. Opisyal na nga nagsimula ang Elbaf Arc sa manga, at siguradong magiging isa ito sa mga pinakamalaman na arc sa buong anime. Bukod kasi sa matagal na itong binabanggit sa storya, napakaraming tauhan rin ang may relasyon sa lugar na ito, at sigurado magpapakita ang mga ito sa kasagsagan ng arc. Para lang malinaw, hindi naman sigurado ang mga babanggitin natin ngayong araw, kundi teorya lang natin base sa mga impormasyon na alam na natin. Kaya kung interesado ka diyan ay tuloy na tayo. Ang pinaka-obvious na dapat nating asahan ay isang malaking character development para kay Usopp. Kung napapansin nyo kasi, sa mga nakaraang arcs, napaka-konti na naging papel ni Usopp. Halos parang naging background character na lang siya. Ni isang dedikadong one-on-one fight ay di pa siya nakatanggap. Parang nire-reserve talaga siya ni Oda para sa isang espesyal na okasyon. At ano pa ba ang perpektong okasyon para kay Usopp kundi ang Elbaf Arc? Kung maalala nyo kasi, simula pa lang nung unang nakilala ng Straw Hat sila Dory at Brogy sa Little Garden Arc, hinangaan na agad ni Usopp ang filosofiya at kultura ng mga Giants. Nabighani siya sa katapangan at pagpapahalaga nila sa kanilang karangalan. Kung meron daw siyang dapat gayahin upang maging isang brave warrior of the sea, ito ang katapangan at filosofiya ng mga Giants. Simula noon, naging bukang bibig na ni Usopp ang Elbaf. Kaya ngayong nakarating na siya sa lugar ng mga Giants, ito na ang perpektong pagkakataon upang mabigyan si Usopp ng isang malaking pagsubok na siguradong huhubog sa kanya upang maging isang ganap na brave warrior of the sea. Isa pang siguradong makikita natin sa arc na to ay ang prinsipe ng mga Giants, si Prince Loki. Bago pa man dumating sa Elbaf, ilang beses na siyang binanggit. Dati raw siyang na-inlove kay Charlotte Lola at muntik pang ikasal rito, kahit pa anak ito ng isang mortal na kalaban ng mga Giants na si Big Mom. Yun nga lang, hindi pumayag si Lola at tumakas ito bago matuloy ang kasal. Marami nga nagtaka kung bakit tumakas si Lola. Dahil sa pagkakakilala natin sa kanya, mukhang handa naman siyang pakasalan ng kahit sino lang. Kaya marami talaga naghinala sa katauhan at motibasyon nitong si Prince Loki. Lalo pat yung pangalan niya ay kadalasang iniuugnay sa isang mapanlinlang na Diyos ng Norse mythology. Kaya baka may mas malalim talaga na dahilan si Lola sa pagtanggi sa kanya. Ilang beses nga natin pinag-usapan sa channel natin na malamang itong si Prince Loki ang magiging kalaban sa Elbaf Arc. Pero kahit ano pa ang katauhan niya, mabait man o masama, sigurado magkakaroon ng malaking papel itong prinsipe ng mga Giants sa buong arc. Isa rin sa mga dapat nating abangan ay isa na namang misteryosong tauhan, ang Man with the Burn Scar. Ilang beses ipinahiwatig sa atin sa storya na siya raw ang may hawak ng pang-apat na poneglyph na dating nakatago sa Fishman Island. Hawak na nga ng Straw Hats ang unang 3 poneglyphs. At kapag nakuha nila ang pang-apat, pwede na silang dumiretso sa Laugh Tale para ganap ng maging Pirate King crew. Kaya napaka-importanting pyesa itong panghuling poneglyph na siguradong pag-aagawan ng maraming grupo. Hindi pa malinaw ang totoong identidad nitong Man with the Burn Scar, pero may posibilidad na isa siyang tauhan na kilala na natin. Sinasabing naglalayag siya sa isang itim na barko at may kapangyarihan raw siya na gumawa ng mga ipo-ipo sa karagatan upang palubugin ang mga barkong lumalapit sa kanya. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na nasa Elbaf ito nananatili. Bukod sa isa itong Elbaf sa mga pinakahuling island na realistically mapupuntahan ng mga Straw Hats, tandaan nyo ba kung sinong unang bumanggit sa atin tungkol sa Man with the Burn Scar? Hindi ba si Kid? At saan natin siya sunod na nakita matapos niya itong banggitin? Hindi ba sa Elbaf? Hindi kaya hindi siya pumunta doon para kay Shanks, kundi hinahanap niya talaga ang Man with the Burn Scar? Kung totoong nasa Elbaf ito, nagme-make sense kung bakit hindi pa siya nahahanap ng ibang tauhan. Dahil nandoon siya sa teritoryo na nasa proteksyon ng isang Yonko. Katulad na lang ng mga poneglyphs sa Whole Cake at Wano. Kung nag-enjoy ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar videos na ilalabas. Isa pa sa mga dapat nating abangan ay ang Blackbeard Pirates. Unti-unti na nga silang gumalaw sa Egghead Island Arc at pagdating ng Elbaf Arc, siguradong mas titindi pa ang mga aksyon nila. Alam kong marami sa inyo ang minamaliit na lang si Blackbeard dahil naging hirap nga siya sa ilan niyang mga laban. Pero pagdating sa pagpaplano ay hindi siya magpapahuli. Tingnan na lang natin yung mga barahan na hawak niya. Una, malamang ay nasa kamay niya na ang 2 poneglyph robbing ni Law matapos niya itong talunin. Pangalawa, hawak niya si Pudding na hindi lang kayang tingnan ng memorya ng ibang tao, may posibilidad rin na ma-awaken nito ang kakayahang bumasa ng poneglyphs. Pangatlo, hawak rin ang kampo nila si Garp na alam naman natin ay isang sikat na figura at magiging malaking bargaining chip sa pakikipag-negotiate sa world government. Bukod pa rito, bilang isang matagal ng high-ranking marine officer, siguradong maraming taglay na useful na kaalaman itong si Garp na magagamit nila Blackbeard kung ma-extract man ni Pudding ang memorya niya.
Pang-apat naman ay hawak rin ng Blackbeard Pirate si Caribou na siguradong sasabihan sila tungkol sa lokasyon ng Ancient Weapon Poseidon at Pluton. Pang-lima, nahawakan rin ni Devon si Saturn kaya makokopya niya ang anyo nito kung kakailanganin. Hindi pa malinaw kung paano nila ito gagamitin lalo pat patay na si Saturn pero asahan nating magagawa nila ng paraan yan. Kaya napakaraming baraha talaga ang hawak ng grupong ito at siguradong magiging malaki ang mga susunod nilang paggalaw sa Elbaf Arc. Kung totoong nasa Elbaf ang pang-apat na poneglyph, siguradong pupunta rin sila dito upang makipag-agawan. Hindi pa malinaw kung sino ang eksaktong makakatapat ng Blackbeard Pirate sa Elbaf Arc dahil maraming grupo rin ang galit sa kanila. Pero asahan na natin na magiging malaki ang parte nila sa arc na ito. Kung meron mang kayang tumapat sa Blackbeard Pirates, ito na siguro ang Red Hair Pirates. Hindi malinaw kung opisyal ba na parte ng teritoryo nila ang Elbaf, pero halatang malalim ang koneksyon nila siyang sa mga Giants, lalo na sa Giant Warrior Pirates, kaya kung manggulo man rito ang Blackbeard Pirates, siguradong mananagot sila kila Shanks. Pero kahit pa hindi pumunta ang mga ito sa Elbaf, malaki pa rin ang tsansa na magbanggaan ng dalawang grupong ito. Bukod sa mahabang history ni Shanks kay Blackbeard, na minsan na siyang nasugatan sa muka, kapansin-pansin rin na bantay ni Shanks ang mga hakbang ni Blackbeard, na para bang kinikilala niya ito bilang isang malaking banta. Pumunta pa nga siya sa Wano dahil inakala niya na pupunta rin doon si Blackbeard, kaya hindi na malabo na mapunta ang lubos na pagbabantay na ito sa banggaan ng dalawang crew. Bukod pa sa Blackbeard Pirates, tandaan rin natin na may kaso rin itong Red Hair Pirates sa isa pang Yonko crew na Straw Hats dahil sa ginawa nilang magpapalubog kay Barto na isang Straw Hat Grand Fleet member. Kaya posible rin na magresulta yan sa isang labanan sa pagitan ng dalawang crew. Pero kahit sino pa ang makalaban ng Red Hair Pirates, siguro naman panahon na para makita natin ang buong lakas at kapangyarihan hindi lang ni Shanks kundi ng buong crew niya. Hindi yung pasilip lang o maikling clash kundi maigting na labanan talaga. Lalong-lalo pa ngayon na idineklara na ni Shanks na opisyal na silang sasali sa paghahanap ng One Piece. Ilan pa sa mga grupo na dapat rin nating abangan sa Elbaf ay ang magkaribal na grupo na Revolutionary Army at God's Knights. Malinaw na itong dalawang grupong ito ang magkakatapat. Ang pangunahing layunin kasi ng Revolutionary Army ay pabagsakin ang mga Celestial Dragons, hindi ang world government o mga Marines kundi ang mga Celestial Dragons, dahil alam nila na ito talaga ang mga tunay na kalaban. Sa kabilang banda naman, nagbumuka na ang pangunahing layunin ng God's Knights ay protektahan ang mga interes ng mga Celestial Dragons. Nakikita lang natin gumagalaw ang grupong ito kapag sangkot ang mga Celestial Dragons, katulad na lang ng God Valley Incident at noong may nag-alitang Celestial Dragon sa Marichua. Kaya mukhang mortal na magkatapat talaga ang dalawang grupong ito dahil magkasalungat sila ng layunin. At unti-unti na nating nakikita ang simula ng kanilang banggaan ngayong inaatake ng Revolutionary Army ang supply lines ng Marichua. Labis itong ikinagagalit ng mga Celestial Dragons na hindi sanay na magutuman o maubusan ng kahit anong supply. Kaya kahit si Dragon ay alam niya kung ano na ang mangyayari. Siguradong ipapadala na ng mga Celestial Dragons ang kanilang sariling elite force, ang mga God's Knights. Mismong si Dragon na nagsabi na kapag ipinadala na ang mga God's Knights, doon na magsisimula ang totoong laban nila, na para bang alam ni Dragon na ang grupong ito ang magiging isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mga revolutionaries, higit pa sa mga admirals, CP0 o Seraphim. Kung maglaban man ang dalawang grupong ito, magiging magandang pagkakataon ito upang makita nating in action si Dragon. Hanggang ngayon kasi hindi pa natin alam ang kapangyarihan niya o buong kakayanan niya. Kaya panahon na rin siguro upang mabigyan siya ng pagkakataon na may pakita ang lakas niya. Ganon din sa God's Knights na hanggang ngayon di pa natin nakikita ang mga itsura at kapangyarihan ng mga miyembro nila. Lilinawin ko lang di ko naman sinasabing pupunta itong mga ito sa Elbaf. Sadyang gagalaw lang sila sa kasagsagan ng Elbaf Arc. Kagaya na lang ng nangyari sa Egghead Island Arc na hindi lang naman yung mga kaganapan sa Egghead yung pinakita ni Oda sa kasagsagan ng Arc, kundi pati na rin yung mga importanteng kaganapan sa ibang lugar. Katulad ng labanan ng Sword at Blackbeard Pirates sa Hachinosu, labanan ng Marines at Revolutionary Army sa Marichua, at pati labanan ng Kid Pirates at ni Shanks sa Elbaf. Isa pang pagtatagpo na maaaring mangyari sa Elbaf ay ang reunion ni Robin at Sol. Napag-alaman nga natin kamakailan lang na hindi pa pala namatay sa Ohara incident si Jaguar di Sol, kundi nakatakas at naninirahan sa Elbaf. Pero inipon niya muna ang mga dokumento at librong naiwan ng mga Ohara scholars upang hindi tuluyang mabura. Kung matatandaan natin, isa si Sol sa mga tumulong kay Robin na makatakas sa Ohara at siya ring mismong kumimbinsi rito na maghanap ng mga kaibigan na proprotekta sa kanya. Kaya sigurado magiging makabagbag damdamin ang magiging reunion ng dalawang tauwang ito. Posible na si Sol rin ang magbubunyag sa atin ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa Void Century at Ancient Kingdom dahil hawak niya nga ang pinakamalaking koleksyon ng kaalaman tungkol sa mga ito. Malay rin natin, baka nga siya rin pala ang Man with the Burn Scar na may hawak sa panghuling poneglyph.
Tutal mahilig naman sa mangolekta ng mga teksto na may kinalaman sa Void Century. Baka yung burn scar pala na sinasabi ay resulta ng mga sunog noong Ohara incident. Bukod pa kay Robin at Sol, baka magkaroon din sila ng reunion kasama si Kusan, lalo pa kung pumunta ang Blackbeard Pirates sa Elbaf. Kung ginusto talaga ni Kusan na mamatay si Sol sa Ohara, ay siguradong matutuluyan talaga ito. Kaya the fact na nabuhay pa ito ay malamang dahil isinalba siya ni Kusan. Kaya magiging magandang pagkakataon kung magkita man sila para maipaliwanag sa atin kung ano ba talaga ang nangyari noong araw na yun. Bakit pa binuhay ni Kusan si Sol? May sikreto ba silang plano? May contact ba sila sa isa't isa, lalo na pagkatapos umalis ni Kusan sa Marines? Ano ang nais matupad ni Kusan sa pagsali niya sa Blackbeard Pirates? Sa tingin ko nga malilinawan ang lahat ng ito kapag nagkita na ang mga tauhang ito. Isa pang dapat nating abangan sa Elbaf Arc ay karagdagang lore at impormasyon tungkol kay Sun God Nika. Bukod pa sa limpak-limpak na dokumento na hawak ni Sol tungkol sa Ancient Kingdom, binanggit rin sa atin na itong Sun God Nika ay isang maalamat na figura mula sa Elbaf mythology. At sa dinami-dami ng mga lahi na may alam tungkol kay Nika, ang mga giants sa may pinakamaraming alam tungkol sa kanya. Noong nakita nga nila Dory at Brogy ang Gear 5 ni Luffy, ay napansin agad nila ang pagkakaparehas nito sa maalamat nilang figura na si Nika. Kaya pagdating naman sa mismong Elbaf, asahan na lang natin na mas mabigyan pa tayo ng mas maraming impormasyon sa pagkatao at history ng Sun God Nika. Huwag rin nating kalimutan na minsan nang binanggit ni Oda na isa sa mga naging inspirasyon niya sa pagsisimula ng One Piece ay isang TV show na tungkol sa mga Vikings. Dito raw siya naengganyo na gumawa ng anime tungkol sa mga pirata. At ngayong nandito na tayo sa isang lugar na malinaw na nakabase sa mga Vikings ang kultura, asahan natin na magiging sentro ito ng kabuuang plot ng storya. Ang susunod naman na maaring mangyari sa Elbaf Arc ay ang pagbabalik ng isa pang Yonko na si Big Mom. Ang pinaka-safe nga na assumption sa ngayon ay patay na si Big Mom. Sa dulo kasi ng Wano Arc, nakita natin siyang lumubog hindi lang sa tubig kundi sa isang bulkan. Napakahirap isipin na may tauhan na kayang makaligtas mula sa ganyang sitwasyon. Pero syempre, huwag nating maliitin ang tibay at durability ng Yongkong ito. Meron siyang katawan na kayang tangkihin ng kahit anong atake kahit pa ng mga bomba o kanyon. At kahit pa ang pagkahulog sa ilalim ng karagatan ay hindi naging sapat para patayin siya. Maliban pa dyan, meron din siyang kakayahang pagalingin ng kahit anong mga injuries kung meron siyang sapat na mga kaluluwa. Kaya kung meron mang tauhan na kayang lagpasan itong nagbabagong bulkan, ito ang matibay na si Big Mom. Isa pa, nakakapagtaka kung bakit hindi pa rin nawawala si Zeus kung namatay na si Big Mom. Dahil nga literal na galing siya sa kaluluwa ni Big Mom at epekto ng Devil Fruit nito. Pero aminin rin natin na posible rin naman na hindi talaga mawawala si Zeus. Dahil meron din naman mga Devil Fruit users na kahit namatay na yung user ay nananatili pa rin yung epekto ng Devil Fruit. Katulad na lang ng Mero Mero Nomi na sinasabing kahit patayin si Hancock ay hindi maibabalik yung mga ginawa niyang bato. Kaya posible na once inilipat na ni Big Mom ang kaluluwa sa isang bagay, permanente na ang epekto nito kahit pamamatay siya. Kaya wala pa talagang kasiguraduhan kung namatay o nag-survive si Big Mom. Pero kung may opinion ka dyan, lagay mo na lang yan sa comment section. Pero anyway, kung buhay man si Big Mom, sa Elbaf ang pinaka-perfectong pagkakataon para ibalik siya sa storya. Napakahaba kasi ng history niya rito. Lumaki nga siya sa Elbaf Village sa pangangalaga ni Mother Carmel. Siya rin ang pumatay sa isang bayani ng Elbaf at dating kapitan ng Giant Warrior Pirates na si Jorul. At nagkaroon rin ng insidente kung saan muntik nang ikasalang anak niyang si Lola sa Prince of Elbaf na si Loki. Kaya magiging magandang pagkakataon para ikonekta ang lahat ng detalyeng yan sa Elbaf sa pamamagitan ng pagbabalik kay Big Mom. After all, hindi na ito yung unang beses na biglaang sumulpot si Big Mom sa isang arc. Dati na siyang sumulpot sa Wano Arc kahit di natin inaasahan na magiging parte siya roon. Ang huli naman sa listahan natin ay hindi inaasahan ng marami, ang pagpapakita ni Uruj. Sa lahat kasi ng miyembro ng Worst Generation, si Uruj na lang ang wala pang nagiging malaking papel. Kahit si Jewelry Bonnie ay di inaasahang nagpakita at nagkaroon ng malaking papel sa nakaraang arc. Kaya posible na ganito rin ang mangyari kay Mad Monk Uruj sa Elbaf Arc. Pero teka, at least si Bonnie may connection sa Egghead, dahil dito nga pinag-eksperimentohan si Kuma. So ano naman ang kinalaman ni Uruj sa mga Giants? Kung papansinin natin yung Elbaf na nakabase sa Norse mythology ang kultura, nandito nga yung malaking puno na tinatawag na Yggdrasil. At sa Norse mythology, itong puno nga ang kumokonekta sa Siyam na Mundo o Nine Realms. Posible na isa sa Nine Realms na nakakonekta dito ay isang Sky Island na pinanggalingan ni Uruj. Baka nga ito pa yung mismong Sky Island na pinanggalingan rin ni Enel, ang Sky Island ng Berka. Kung matatandaan nga natin, hindi talaga pinanganak si Enel sa Skypiea, kundi isang dayuhan mula sa ibang Sky Island. Kaya may posibilidad na pareha sila ng pinanggalingan ng isa pang Sky Islander na si Uruj. Huli nating nakita si Enel sa buwan kung saan nakakita siya ng mga simbolo tungkol sa ancient weapons.
At kung titingnan nating mabuti, malapit sa simbolo para sa Ancient Weapon Uranus ay ang simbolo ng mga Sky People. Kaya mukhang malaki talaga ang koneksyon nitong Sky People sa Ancient Weapon na ito. Kaya kung magpakita man si Uruj at pati na rin si Enel sa Elbaf, magiging perpektong pagkakataon nito upang malaman natin ang backstory ng Uranus. Dahil ito na lang ang natitirang Ancient Weapon na misteryoso pa rin para sa atin. Ni hindi man lang natin alam kung sino ang gumawa rito at bakit. Kung mapapansin nyo, napakaraming pangyayari nga ang nabanggit natin ngayong araw. Final Saga na nga kasi kaya kailangan nang ikonekta ni Oda yung mga hiwa-hiwalay na tauhan at misteryo na ipinakilala niya sa atin sa nakalipas na 25 plus years. Kaya asahan na talaga natin na unti-unti nang magkikita-kita ang mga tauhan sa storya. Katulad na lang na nangyari na sa Egged Island. Sa tingin mo, malaki ba ang posibilidad na mangyari ang mga binanggit natin? May mga pangyayari ba na hindi natin nabanggit pero sigurado kang mangyayari sa Elbaf Arc? I-comment mo na ang lahat ng yan sa baba. At kung interesado kang malaman ng mas detalyado kung sino si Prince Loki at bakit siya sa tingin ko ang magiging villain ng Elbaf Arc, panoorin mo na rin ang video natin tungkol dyan.